Mga mahal na kapatid, ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin, ang kailangan nating gawin ngayong malapit na ang araw ng paghukom. Meron pong isang pagkakataon sa panahon ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo rito sa lupa nang tanungin siya ng kanyang mga alagad tungkol sa magiging tanda ng kanyang pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Marami pong ibinigay na palatandaan ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na naituro na rin sa atin. Tulad ng magaganap na tagutom, salot, lindol sa iba't ibang dako, ang dalawang digmaang pandaigdig, ang paglaganap ng kahirapan, at ang pagbangon ng maraming bulaang tagapangaral na magliligaw sa marami. Ang mga ito ay nasaksihan po nating naganap at patuloy pang nagaganap sa mga huling araw na ito na nagbabadya ng nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesukristo at ng katapusan ng sanlibutan. Gayunman, merong isang palatandaang ipinahayag din ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad at naituro din sa atin. Ngunit, hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ng marami. Gayong, malinaw din itong katunayan ng nalalapit na muling pagparito ng Panginoong Kristo at ng katapusan ng sanlibutan. Alin po yun? Ano po ba ang isa pa sa ipinagpauna ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na mangyayari rin kapag malapit na ang muling pagparito ng Panginoong Kristo at ang katapusan ng sanlibutan? Dinggin ninyo nakasulat sa Mateo sa 24:3. Itutuloy natin ang pagbasa sa 12 hanggang 13. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbabala rin na kapag ang katapusan ng mundo o ang araw ng kanyang pagparito ay malapit na, sasagana ang katampalasanan. Katumbas ng lalaganap ang kasamaan. Ano po ang ipinagpauna ng Panginoong Kristo na ibubunga ng pagsagana ng katampalasanan? Ang sabi niya, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa makatwid, kasama sa mga palatandaan na malapit ng pumarito ang Panginoong Kristo at ang katapusan ng mundo, itong pagsagana ng katampalasanan na magbubunga ng paglamig ng pag-ibig ng marami. Alin po ba yung tinutukoy na pag-ibig? Maaring ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig sa Panginoong Kristo, ang pag-ibig sa iglesia, at pag-ibig sa kapwa. Hindi ba ito man ay nasasaksihan nating nangyayari sa ating panahon, sa panahon ng mga wakas ng lupa? Napakasagana ng katampalasanan o ng kasamaan sa buong lupa, kahit sa ang panig ng mundo, na ang bunga ay ang panlalamig ng pag-ibig ng marami. Kaya ano pong ipinaalala ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na dapat nilang pagsikapang gawin upang hindi manlamig ang kanilang pag-ibig? Sabi niya, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya yun pong pagtitiis, kailangan ng bawat kaanib sa iglesia ngayong malapit na ang araw ng pagparito
ng Panginoong Hesukristo. Paano tayo makapagtitiis hanggang sa wakas? Gayong napakasagana ng katampalasanan at sa ano tiyak na maliligtas ang mga lingkod ng Diyos na magtitiis. Ang babasahin natin ay nakatala sa awit 64 sa today's English version. Babasahin muna natin sa English at ililiwat natin sa Tagalog. Ganito nakasulat doon. You have warned those who have reverence for you, so that they might escape destruction. Sa Tagalog, ikaw ay nagbabala sa mga nagpapakita sa iyo ng paggalang upang sila ay makatakas sa pagkawasa. Ayon po sa talata na ating binasa, ang Diyos ay nagbabala o nagbigay ng hudyat sa mga nagpapakita ng paggalang sa Kanya. Sino yung binigyan niya ng babala? Ang tinutukoy, yung Kanyang mga tunay na mga lingkod. Sa anong dahilan? Upang sila'y makatakas sa pagkawasak. Mamaya po lilinawin sa atin yun. Sa maraming iba pang salin ng Biblia, ang paggalang sa Panginoon ay isinalin bilang pagkatakot sa Panginoon. Sa Kawikaan 8:13, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang paglayo sa kasamaan. Habang sa unang Samuel 12:24, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang paglingkuran siya sa katotohanan ng ating buong puso. Ngunit nakalulungkot maraming tao ngayon, maging sa mga lingkod ng Diyos, ang mas ginugusto pang matakot sa kanilang kapwa, halimbawa sa kanilang mga pinuno, kaysa matakot sa Panginoon. Mas ginugusto pa nilang maglingkod o sumunod sa kanilang mga pinuno kaysa maglingkod o sumunod sa Panginoon. Ang ganitong mga lingkod ng Diyos ay kabilang sa mga hindi makakatakas sa pagkawasak. Alin po ba yung pagkawasak na tinutukoy kung saan nais ng Diyos makatakas ang mga lingkod niya na gumagalang o natatakot sa Kanya? Kaya binibigyan niya sila ng babala o ng hudyat. Basahin natin sa Ikalawang Pedro sa 3, talatang 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ang pagkawasak na nais ng Diyos na matakasan ng kanyang mga lingkod ay ang pagkawasak ng langit at lupa at ng paglipol sa mga taong masama sa araw ng paghuhukom. Kaya kailangan po nating tandaan na ang gayong pagkawasak ay nakalaan hindi sa mga taong may paggalang o may takot sa Panginoon, kundi sa mga taong masasama o sa hindi makadiyos. Kaya dapat tiyakin ng bawat lingkod ng Diyos sa panahon natin ng bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo, naroon sa puso niya ang paggalang at banal na takot sa Panginoon Diyos. Dumating man ang araw ng kawakasan, makatatakas tayo doon sa malaking kapahamakang magaganap. Ano po ba ang tiniyak ng Panginoong Kristo sa mga tunay na gumagalang o natatakot sa Diyos kapag dumating na ang araw ng kanyang pagparito o ng katapusan ng sanlibutan? Basahin natin ang nakasulat dito po sa Lucas 21:27 hanggang 28. Dito natin babasahin sa saling ang salita ng Diyos.
At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Sinabi po ng Panginoong Kristo kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, yung mga ibinabala niya o yung mga palatandaang ibinigay niya. Pagka nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Tiniyak ng Panginoong Kristo na paririto ang anak ng tao na tumutukoy sa kanya, na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian na yun na mismo sa araw na yun, ang araw ng kaligtasan ng mga tunay na gumagalang o may banal na takot sa Panginoon Diyos. Bakit po ang mga lingkod ng Diyos na tunay na gumagalang o may banal na takot sa Kanya ay lubos na makaasa at makapagtitiwala sa pagtatamo ng kaligtasan sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang isang hula ng Biblia na nakasulat sa Isaiah 51, talatang 6. Itingin inyo ang inyong mga mata sa mga langit at magsitungo kayo sa lupa sa ibaba, sapagkat ang mga langit ay mapapawin parang usok at ang lupa ay malulumang parang bihisan. At silang nagsisitahan doon ay mga mamatay ng gayon ding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakailanman at ang aking katwiran ay hindi mawawakasan. Ang binasa po natin ay hula ng Diyos na nakasulat sa matandang tipan ng Biblia tungkol sa magaganap sa katapusan ng mundo o sa araw ng paghuhukom, na yun na rin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niya na ang mga langit ay mapapawing parang usok sapagkat mapupugnaw nga sa apoy, sa matinding init. At ang lupa malulumang parang bihisan, kasama ring masusunog ang lupa. At silang nagsisitahan doon ay mga mamatay ng gayon ding paraan. Ang tinutukoy, yung mga taong masasama. Sapagkat sila yung tinakdaang lipulin sa araw ng paghuhukom. Tiyak po na magaganap ang mga bagay na ito sapagkat sinalita ng Panginoong Diyos. Paano yung mga gumagalang? Paano yung mga may banal na takot sa Diyos? Anong tinitiyak ng Diyos sa kanila? Ang sabi, ang aking kaligtasan ay magpakailanman at ang aking katwiran ay hindi mawawakasan o hindi matatapos. Kaya wala pong dahilan upang hindi tayo magtiwala o umasa sa ating kaligtasan. Sa halip ay dapat nating itong mahigpit na panghawakan dahil ang Diyos mismo ang nagbigay ng katiyakan o garantiya o pangako na tatamuhin natin ito. Kung gayon, mapanghahawakan po ang pangako ng Diyos na kaligtasan. Gayon pala. Bakit po may mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na naiwawala ang karapatang bigay ng Diyos sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan? Basahin natin ang nakasulat dito sa Apokalipsis sa 2:2 hanggang 4. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin,
at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Mga kapatid, ang binasa natin ay ang damdamin ng Panginoon Diyos laban sa mga lingkod niya na nanlamig ang pag-ibig sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Sino sila? Bakit ang sabi ng Diyos, nanlamig na ang pag-ibig nila sa Kanya? Hindi na nila siya mahal tulad ng dati. Sila yung mga lingkod ng Diyos na dati ay nagpapagal, matyaga, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon, hindi sila nanlupaypay o hindi sila nanghina. Pero hindi na gayon ngayon. Bakit? Sapagkat nainip sila, nawala yung sigasig nila sa paglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Sila lang ba? Sino pa? Yung nawala ng pag-ibig, yung hindi na mahal ang Diyos tulad ng dati. Sila yung dati ay namumuhi sa masasama. Pero ngayon, nakikisama na sa mga gumagawa ng masama. Ngayon ay nasusumpungan na sila sa mga gawang masasama o sa mga katampalasanan na karaniwang nakikita sa mga tao ng sanlibutan. Nagdaramdam po ang Diyos sa mga lingkod niya na nagkaganito ang kalagayan. Inuulit namin, ang turing ng Diyos sa ginawa nila, nanlamig na ang pag-ibig nila sa Diyos. Hindi na nila mahal ang Diyos tulad ng dati. Mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit kami na mga ministro ay lagi ninyong naririnig na huwag nating ituon ang ating pag-iisip sa kung kailan at kung paano lulutasin o tatapusin ng Diyos ang mga problema sa iglesia. Sapagkat kung doon nakatuon ang ating isip, maiinip nga tayo. Bakit? Sapagkat nung nagsimulang bumangon ang krisis sa iglesia, kailan ba yon? Pagkamatay ng kapatid na Eranio Manalo. Nagbago na ang maraming bagay sa iglesia. Yung dating maayos na pamamahala sa iglesia, yung dating pag-iibigang magkakapatid, yung dating pagmamalasakitan sa isa't isa, nawala yun. Nakasumpong tayo ng katiwalian sa hanay ng mga nangunguna sa iglesia. At yun ay nagbunga ng maraming iba't ibang suliranin. Yung mga pumuna sa mga katiwaliang nasumpungan, ano ginawa? Ginipit. Pinagtitiwalag. Pangunahin ang pamilya ng KRD. At patuloy pang ginigipit. Yung iba, nanindigan nung simula, nagpakilala pa ngang defender, tagapagtanggol ng iglesia, tagapagtanggol ng katotohanan, pero dahil sa hindi nila nahintay, yung pagkilos ng Diyos para wakasan ang mga problema sa iglesia, nainip. Anong katunayang nainip? Yung iba tumigil sa kanilang mga pagsamba. Yung iba nagpatuloy nga, pero bumaling na sa ibang doktrina o ibang aral, ang lalong masama, nagtatag na ng ibang iglesia. At sinasabing natalikod na raw ang iglesia ni Kristo na itinaguyod ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Mga kapatid, ang Biblia ay puno ng mga katunayang ang Diyos ay mapagpahinugod, mapagmahal, maawain sa kanyang mga lingkod. Nagbibigay siya ng pagkakataon
sa mga nanlamig, sa mga nagpabaya, sa mga bumaling sa kasamaan, sa bumaling sa mga maling aral at tumalikod sa ating Panginoon Diyos. Ano katunayan? Anong pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos sa mga kaanib sa iglesia na nainip, bumaling sa kasamaan, upang sila man ay magkaroon ng pagkakataong maligtas pagdating ng araw ng paghukom. Basahin natin ang nakasulat dito po sa Apokalipsis din, sa 3:2 hanggang 3, pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang sinasabi, "Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig, isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw, hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating." Ano pong pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos sa mga kaanib sa iglesia na nainip at bumaling sa kasamaan? Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, gumising ka, gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di ka tuluyang mamatay. Paano sila magigising? Sinabi rin ng Panginoong Kristo, alalahanin mo kung paano mo tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kaya kailangan silang bumalik sa mga pangunahing aral o doktrina na tinanggap nila sa iglesia at maging masunuring muli. Kaya nga sa EGM, lalo na nga sa mga kabataan, ay itinuturo naming mga ministro yung mga pangunahing doktrina. Sapagkat yung mga aral na yun na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala sa iglesia, kung ating lubos na sasampalatayanan, mapatutunayan natin sa Diyos, tunay tayong mga iglesia ni Kristo. Dapat balikan yon ng mga naligaw, ng mga nainip, ng mga tumalikod. Gaano kasama kung ipagwalang bahala ng sino man ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa Kanya. Sinabi ng Panginoon, kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Kaya ang araw ng paghukom, ang pagparito ng Panginoong Kristo darating sa kanila tulad ng isang magnanakaw. Ibig sabihin ay mawawalan sila ng pag-asa sa kaligtasan, matutuluyan silang mamatay o mapapahamak sapagkat ang pagkawasak ay tiyak na darating sa kanila. Nawa ay magsilbi itong babala o panawagan sa lahat ng nawala ng katapatan sa paglilingkod sa Diyos dahil sa pagkainip, dahil sa pagbaling sa kasamaan. Gayon din sa mga nabaling ang kanilang katapatan sa kanilang kapwa, sa kanilang pinuno, o sa kanilang sariling tiyan. Kaya sa bahaging ito ng ating pag-aaral, dapat tayo magsuri. Naiingatan ba natin ang katapatan natin sa Diyos? Ang pagsunod sa lahat ng kanyang mga aral? Oo, ipinahintulot ng Diyos na pumanaw ang kapatid na Felix Manalo na nagturo sa atin ng pangunahing aral. Pumanaw ang kapatid na Eranio Manalo na nagtaguyod ng pagtuturo sa atin ng mga salita ng Diyos. Pero yung mga salita ng Diyos, hindi pumapanaw yun. Yung katwiran ng Diyos, narinig ninyo kanina, magpakailanman yun.
Hindi matatapos yun. Mamamalagi yun. Kaya, anong nararapat nating gawin? Sa pag-asang tinamo natin mula sa Diyos, ngayong nakikita na nating nalalapit ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Dinggin niyo ang pahayag ni Apostol Pablo dito sa Hebreo 10:23 at 25. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kailangan po nating panghawakang matatag ang ating pag-asa. Huwag tayong mag-aalinlangan sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa atin. Ano pong isang paraan upang maipakita natin sa Panginoon Diyos na tayo ay mahigpit na nanghahawak sa ating pag-asa at tunay tayong nagtitiwala sa kanyang pangako. Sinabi ng Biblia, huwag nating kaligtaan o huwag nating kalimutan o huwag nating pabayaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon na gaya ng ginawa ng ilan. Kaya kahit na ang ating paraan ng pagsamba ngayon, itong EGM, ay payak at hamak lamang dahil sa hindi naman tayo nakapapasok sa gusaling sambahan, sa templo. Yun ang dako ng pagsamba ng mga tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Subalit pinagbawalan tayo. Kaya ganito ang kasalukuyan nating kalagayan. Magkagayunman, dapat tayong maging matyaga sa pagdalo sa ating pagsamba. Dumalo tayo ng pamalagian. Huwag tayong pumayag na sirain man ang isinasagawa nating pagsamba sa Diyos. Ipagsanggalang natin ito hanggang sa ating kamatayan laban sa sino mang magtatangkang sirain ito. Kahit ang mga tumutuligsa sa atin ay lalo pang magsikap, nahadlangan ang ating pagsamba, gamitin ang kanilang mga resources, patuloy tayong sasamba sa Diyos. Dahil mas nanaisin nating sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Kaya, ang mga tunay na nanghahawak sa matibay na pangako ng Diyos, meron silang matibay na paninindigan. Ito ang naging paninindigan ni Apostol Pablo at ng mga tunay na Iglesia ni Cristo. Ito rin ang dapat nating maging matibay na paninindigan. Ano yun? Dinggin ninyo, nakasulat dito po sa Roma 8:35, babasahin ko rin yung 37 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kabigatian? O ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Gaya po ng ating nabasa, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi kailanman mahihiwalay sa kanilang pag-ibig sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo.
Kahit ng suliranin. Kahirapan, pag-uusig, kahit papanganib ng kamatayan, ano pat walang sino man o anuman ang makahahadlang sa kanila na maingatan ang kanilang kaugnayan sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo at sa kanilang karapatan sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya kung tatanungin kayo na nakakasama namin sa ganitong pagsamba, bakit hanggang ngayon naninindigan kayo sa inyong pagka-iglesia ni Kristo? Bakit hanggang ngayon pinatutunayan niyo ang katapatan ninyo sa mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos? Wala ba kayong dinaranas na mga suliranin sa buhay? Hindi ba kayo nakararanas ng mga pag-uusig, ng panggigipit? Hindi ba nanganganib ang buhay ninyo sa kamatayan? Ang totoo, ba't ba tayo ng mga tiisin sa buhay na ito? Marami tayong suliranin. Kaya lang tayo nagtatamo ng lakas para makapagtaguyod ng ating paglilingkod hanggang sa dumating ang araw ng ating kaligtasan dahil meron tayong inaasahang Diyos. Nariyan din ang Panginoong Hesukristo na tunay na umiibig sa atin. Kaya ano ang dapat nating palagi at matatag na gawin? Ngayong malapit na ang pagparito ng Panginoong Hesukristo upang walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Dinggin ninyo ang pahayag ng lingkod ng Diyos na si David. Dito sa Awit 18:5-6. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang nasa labi ng libingan, kaya't ang Panginoon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking pag-ibig. Gaya po ng nabasa natin, may mga pagkakataon noon na ang lingkod ng Diyos na si David ay nabingit sa kamatayan. Ang wika nga niya ay nakaumang na sa labi ng libingan. Maraming panganib na kinasuungan ng haring si David. Mismong sa hari na si Saul, lagi nanganib ang buhay ni David. Gayunpaman, sa halip na mawalan siya ng pag-asa, anong kanyang ginawa na dapat din natin gawin kapag nasumpungan natin ang ating sarili sa gayon ding sitwasyon? Sinabi ni David, sa aking kahirapan, ang Panginoon ay tinawag ko. Sa ibang salin, sa aking kabagabagan, ang Panginoon ay tinawag ko. Humingi ako ng saklolo. Sa makatwid ay taimtim siyang nanalangin sa Diyos. Anong ibinunga kay David ng kanyang taimtim na panalangin, na pagmamakaawa sa Diyos? Ang sabi niya, mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking pag-ibig. Sa kalagayan natin ngayon, hindi tayo nakakapasok sa templo o sa gusaling sambahan. Paano natin matitiyak na matatanggap din natin ang kailangan nating tulong mula sa Diyos gaya ng natamo ng haring si David? Sino po ang tiyak? Nasasagutin ng Diyos kapag sila'y dumaing upang hingin ang pagtulong o pagsaklolo niya. Dinggin ninyo ang huling talatang babasahin ko habang binabasa po namin. Mga kapatid, buksan natin ang ating puso. Ganito ang isinasaad sa Awit 91:14-16. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas
ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin ay kaligtasan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Kaya upang makaasa tayo, na sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin, dapat nating mapatunayan sa harap ng Diyos ang ating katapatan sa Kanya. Na namamalagi na siya ang ating kinikilalang Diyos. Ang pagkilala sa Diyos ay mapatutunayan sa pamamagitan ng pagtupad o pagsunod sa Kanyang mga utos. Sa gayon ay nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Nakasulat yan sa unang Juan 2:3 hanggang 5. Ano pa ang tiyak na gagawin ng Diyos sa mga tapat at tunay na kumikilala sa Kanya? Sabi ng Diyos, aking sasamahan at kung may hilahil o bagabag o tiisin ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Ano ang tinitiyak ng Diyos sa mga tunay na kumikilala at umiibig sa Kanya? Sinabi ng Diyos, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin ay ang kaligtasan. Mga kapatid, itong garantiyang ito ng Diyos, mapanghahawakan ito. Hindi ito salita ng tao. Salita ito ng makapangyarihang Diyos na tunay na umiibig sa mga tapat at kumikilala sa Kanya. Kaya gusto natin na anuman ang maging kalagayan ng buhay natin sa mundo, kahit ngayon ay hindi tayo nakakapasok sa templo o sa gusaling sambahan pero nakakasamba tayo, patunayan natin sa Diyos ang katapatan, ang pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng laging pagsunod sa lahat ng mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahalan. Huwag tayong sasama sa gumagawa ng masama. Huwag tayong maiinip. Maghintay tayo sa pagkilos ng Diyos. Siya ang nagpahintulot na ang iglesia dumaan sa malaking pagsubok. Siya rin ang mag-iingat. Siya rin ang magliligtas sa atin. Umasa kayo. Umasa kayo, mga mahal na kapatid. Darating ang takdang panahon ng Diyos. Iaayos niya ang iglesia. Ibabalik niya sa dating kabanalan at kaayusan nito. Magsasama-sama tayong muli na makasasamba sa templo, sa mga saling sambahan, habang naghihintay tayo sa pagparito ng Panginoong Kristo para magtamo ng pangakong kaligtasan. Kaya sa pagkakataong ito, bago tayo manalangin at maghiwa-hiwalay, ibinibigay namin sa inyong pagkakataon. Lumapit kayo sa Diyos. Idulog ninyo sa Kanya ang inyong mga tiisin, ang inyong mga hilahil, ang inyong mga bagabag, na kung kayo lang hindi nyo makakayanan na magpatuloy pa sa inyong paglilingkod, isuko natin ang ating sarili, ang ating buong pagkatao. Kung meron tayong ibinuhay o ibinubuhay na mali na labag sa aral, magsisi tayo, magbago tayo, bumalikwas tayo. Yun ang inaasahan ng Diyos sa mga tapat na lingkod niya upang sa pagbabalik ng Panginoong Kristo sa araw ng paghukom, ipagkaloob sa atin ang kaligtasan
at ang buhay na walang hanggan. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Aming Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, napuspos ng awa at pag-ibig, maraming salamat po sa iyo. Ganito man ang kalagayan ng aming pagsamba, pinupuspos mo ng iyong kapangyarihan. Hindi lamang pinararating mo sa amin ang iyong mga dalisay na mga aral, kundi inilalakip mo ang iyong kapangyarihan para mapuno ang puso namin ng pag-asa, lalong tumibay ang aming pananampalataya na may Diyos kami na nakahandang tumulong, mag-ingat at magligtas sa amin samantalang nakikiraan kami sa mundong ito. Panginoon, lapitan mo kaming isa-isa. Lubusin mo ang iyong pakikisama. Lubusin mo, Panginoon, ang pagkakaloob sa amin ng matibay naming pananampalataya at pag-asa. Ganap mong patawarin at linisin ang lahat naming mga naging kasalanan, anumang naging kapabayaan namin sa nagdaan, pinagsisisihan namin. Panginoon, tanggapin mo kami sa aming pagbabalik loob sa iyo. Hindi namin alam kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap naming buhay. Ang nalalaman namin, meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakahandang tumulong sa amin, sumaklolo sa panahon ng aming kabagabagan, kahapisan at kahirapan. Panginoon, kilala mo kung sino-sinong nakaharap sa iyo. Maaari ba, ibsan mo kami ng pasan, pagaanin mo ang aming mga kalooban, palakasin mo kami ng iyong kapangyarihan upang makapagtaguyod pa kami ng aming paglilingkod. Pagkakasama ka namin, walang sino man o anuman na makapaghihiwalay sa amin, sa aming pag-ibig sa iyo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa matyaga mong pamamagitan. Salamat sa lahat ng iyong mga naging pagsasakit para mapatawad kami ng Ama sa aming mga kasalanan at maging karapat-dapat sa pangako niyang kaligtasan. Panginoon, pagtiyagaan mo pa kaming akayin sa kababaang loob, sa pagkamasunurin, habang naghihintay kami sa araw ng pagbabalik mo, makapaghandang lubos ang bawat isa sa amin. Ama, isang bagay pa ang ipinakikiusap namin sa iyo. Maaari po ba, Panginoon, matanaw na namin ang pagsasaayos na gagawin mo sa iglesia? Mawakasan na ang lahat ng mga kasamaan na sumisira sa dangal ng iyong bayan. Ang mga kapatid na nagdurusa, maging ang sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo, dalawin mo sila, lalo na po ang nasa bilangguan. Sana, Panginoon, mahayag na ang iyong katarungan at katwiran. Huwag makapaghari ang kasamaan. Ano pat kaming lahat na patuloy na nagtitiis, nagpapagal, nagsasakit sa pagtataguyod ng aming paglilingkod, maramdaman pong lagi namin ang iyong pag-iingat at pagliligtas. Ama, lubos ang aming pagsampalataya, tinanggap mo pong aming pagsamba, pinagpala mo kaming lahat, nilunasan mong mga bagabag, maging ang mga pagkukulang at mga karamdaman namin. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.